Alright, once again, Rasaul Unfiltered. Isa na naman pong araw para tayo'y magkwentuhan, mga matitibay sa mga subscriber natin dyan na mga matitibay. What's up? Good morning. Ito ngayon, kakatapos lang natin mag 3K run ulit. Kasi tuwing day off, 3K run lang tayo kasi afterwards, meron na naman tayong basketball game. So isa yun sa mga pinagkakaabalahan natin tuwing day off. Maliban sa property viewing, tuwing day off, syempre, lagi nating minimake sure na sinusure na magiging magiging productive yung natin, yung day off. So, ano nga bang pagkwentuhan natin ngayon? Ayun, ano ko lang, no, i-share ko lang isa sa mga isa sa mga na-attendan natin, no. Actually, gusto kong ikwento to kasi yung medyo kakaiba siya. Medyo special siya para sa sa pag-growth ng mindset mo, pag-growth ng mental skills mo or mental capacity mo. Kung kayo, no, kung aware kayo sa MLM or network marketing or networking. Kaso alam naman natin na sa ibang tao may negative na dating pag sinabi mong networking. Actually, yung networking, sinasabi ko na isa sa mga magandang naging foundation ko talaga. Although sa iba, negative yun, pero para sa akin, sobrang laki ng naging impact nung naging business affiliate ako sa ganong klaseng negosyo, which is yung network marketing. Actually, dahil sa pag-network marketing ko, doon ko natutunan yung paanong mag-Facebook ads, paanong gamitin yung SOCMED, yung SEO, mga ganon. Yung search engine optimization, doon ko natutunan yung mga yan. So, maliban sa natuto ako paano magbenta ng produkto, which is alam naman natin sa mundong ito, dalawa lang ang klase mong pwedeng gawin. It's either magbenta ka ng produkto o magbenta ka ng services. So, yung mga doctor, binibenta niyan services, which is their skills on how to cure people's sickness, mga ganon. Tapos, pag naman product, ayan, nandyan yung mga, yan, sa real estate ka, bibenta ka ng house and lot, ganon. Pag naman nasa, retailing industries ka, magbibenta ka ng mga produkto, medicine, pwedeng pwedeng food supplement, mga ganon. So, in short, dahil sa MLM or network marketing, marami akong natutunan dyan. Yun yung isa sa mga sabihin na natin naging training ground ko. So, yun na nga. Ito na nga, dahil sa MLM, naranasan ko mag-training sa First Pacific Academy. First Pacific Leadership Academy. Sa may Antipolo yun. Tapos, yun, nung pinag-training ako doon, actually, nagbigay sa akin ng privilege na yun, yung isa sa mga pinakamalupit kong mentor pagdating sa SOCMED at pagdating sa online. Yan, si Richard Tolentino. Kudos, pare. Yan, si Richard. So, si Richard Tolentino. Kumpare ko yan. Siya yung nagbigay sa akin ng privilege noon kasi siya noon kumbaga siya yung pinaka mataas that time dun sa company na kung saan business din ako, which is yung yung during that time yung Plum Delight yun. So yun, no, nabigyan ako ng privilege doon dahil sa kagagawan o dahil sa pahintulot ni Sir Richard. So yun, nag-leadership training ako doon sa First Pacific Leadership Academy. So, yung naranasan ko doon, sobrang ganda.
sobrang intense. Meron kang ano doon, merong training doon, which is papasok kayo sa room, nasa room kayo lahat, tapos madilim, tapos pinasigaw yung word na I will be successful, hanggang madrain yung lakas mo sa kakasigaw, mga ganun. Ano siya? Intense training siya. Actually, nakasabay namin mag-training dun nun, yung ano, mga San Miguel Beermen, NLEX, mga PBA player, yung mga nakasabay namin mag-training nun, dun sa First Pacific na yon, Leadership Academy. So yun, marami akong natutunan doon na hanggang ngayon, dinadala ko. Nasa parang natatak na tumatak sa isip ko at saka sa puso ko yung mga natutunan ko doon. So, share ko lang, isa rin kasi sa magandang mag-invest tayo sa sarili natin is yung mga tinatawag nilang self-training or self-improvement training. Kasi alam naman natin na ang buhay, continuous learnings yan. Kapag huminto ka ng matuto, wala na, deads ka na. Sigurado may iwan at may iiwan ka. Dapat kung ano yung current trending, lalong-lalo na kung pagkakakitaan yan, AI marketing, dapat natin yan, aralin natin yan. Huwag tayong maging stagnant. Huwag tayong maging yung maging kampante na okay na yung alam natin ngayon. Kasi yung panahon, nag-i-evolve yan. Sabi nga nila, there's nothing permanent in this world, only changes. Yun lang yung permanente, yung nagpagbabago. Yung pagbabago, permanente yun. Hindi yan matatapos doon. So, yun yung dapat nating sabayan. So, yun, tinuro sa akin doon sa First Pacific Leadership Academy na dapat yung buhay balance yan. Parang nakasakay ka sa bisikleta, na pag huminto ka, sigurado babalentong ka. Dapat tuloy-tuloy yung balance. So, dapat piliin mo yung right path, tapos tuloy-tuloy yung balance. Yun, share ko lang. At least kahit papaano, may may idea kayo kung saan po nanggagaling yung mga somehow na-share ko sa inyo na kahit naman papaano may mga tidbits tayong mapupulot. So yun, dapat resilience tayo sa mga nangyayari sa atin. Tapos yun nga, 100% i-take charge mo yung buhay mo dahil 100% ikaw lang talaga yung may gawa niyan. Lahat ng nagiging cause and effect na nangyayari sa'yo, series of actions na nangyari back in the day na ginawa mo yung ganung desisyon, ganito yung naging bunga, yun yung magiging outcome. So, yun. At least kahit paano, na-share natin, no? So, yun nga, sabi nga dun sa leadership training na yun, yung buhay parang nasa bisikleta ka, dapat tuloy-tuloy, balanse para hindi ka bumalentong. Tapos, continuous improvement. Huwag nating gayahin yung isa sa mga legend na laging example dyan pagdating sa company is yung Nokia. Yung Nokia company, akala nila noon, sila na yung nasa top, hindi na sila nag-innovate. Hanggang biglang pinasukan sila ng mga smartphones. Wala, knockout yung company nila. Imbes na habang sanang sila yung nasa taas, tumuklas na sila ng ibang alternatibo para maging maganda yung future ng product nila, pero hindi nila ginawa yun. Ginawa nila, nagkampante sila, akala nila hindi na mag-i-evolve yung mga ibang produkto. Then one day they woke up na wala na, huli na ang lahat. May mga nauna na sa market na hindi nila napansin. Yun. So yun, continuous innovation, continuous learning, life is a balance. So, yun ang pinagkwentuhan natin ngayon. Tandaan nyo yun, mga matitibay. Alright, thank you so much. Once again, Rasaul Unfiltered, matitibay, yeah!